Welcome mga kabady! Andito na naman tayo sa isang episode na kung saan nagbibigay ng kaalaman, ideya at higit sa lahat ang mga impormasyong makakapagpaganda at makakatulong sa inyong buhay. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga i-upload kong mga videos. Okay, sa ngayon, pag-uusapan natin ay ang tungkol sa stress. Ano nga ba ang tinatawag na stress? Ang stress ay reaksyon ng ating katawan sa mga pagsubok at demand ng buhay at maaaring ito ay positibo or maaari din namang ito ay negatibo. Ayan, nakaranas na ba kayo na may stress? Siguro ilan sa inyo ang mga nakakaranas na or marami sa inyo ang talagang nakakaranas na ng stress sa buhay. Tandaan na ang stress ay hindi lamang nasa isip. Ito ay nararamdaman ng isang tao. Kung isa kayo sa mga nakakaranas ng stress sa buhay, ito ang ilan sa mga pamamaraan na maaari mong gawin upang at least malabanan at masolusyonan mo kung papaano mo gagawing matiwasay ang iyong buhay kahit ikaw ay na-stress. Una, pakiramdaman mo ang iyong sarili. Tingnan mo kung ikaw ba ay stress na. Sa paanong paraan, makikita mo yan sa iyong sarili. Una, para kang nalilito or para kang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pakiramdaman mo ang iyong sarili. Pangalawa, pakalmahin mo ang iyong sarili. Maaari kang mag-relax, maaari kang mag-meditate. Marami ngayon yan, mga meditations na pwedeng gawin natin upang mabawasan ang ating stress na nararamdaman. Siyempre, mag-relax ka. Isang tabi mo muna ang lahat ng mga kinakailangan, ang mga naiisip mo or mga isipin mo sa buhay. Iisang tabi mo muna at huwag mo munang isipin pang samantala para mabawasan ang iyong bigat na nararamdaman. Makakatulong din ang ilang mga masahe, mga massage. Marami ngayon yan, mga massage or mga nagmamasahe na pwedeng makatulong sa iyong stress. At syempre, makakatulong din kung ikaw ay magwa-warm bath. At the same time, yung mga tinatawag nating mga essential oil or mga therapy. Yan, aromatherapies. Marami ngayon mga nabibiling mga mga essential oils na pwede mong malanghap na makakatulong para ma-relax ang iyong isip at ang iyong katawan. Pangatlo, humanap ka ng makakausap. Yung mga trusted person na maaaring makausap mo at mabigyan mo ng iyong mapaghingahan mo ng iyong mga hinaing at iyong mga problema. Marami naman tayong mga kaibigan, kapamilya na maaaring paghingahan natin or maaaring pagsabihan natin ng mga problema na ganito na kung saan ito ay malaking tulong upang ma-relieve or mabawasan yung bigat na nararamdaman sa ating dibdib. Tandaan, hindi masama na mag-open ng isang problema, lalo't higit kung ito ay makakatulong sa iyo upang kahit papaano ay mabawasan ang iyong bigat na nararamdaman. Kung hindi maaagapan ang ganitong mga uri ng nararamdaman natin, ay maaaring ito ay magdulot ng iba't ibang karamdaman. So, maaaring magkaroon tayo ng mga risk sa pagkakaroon ng sakit, kagaya ng diabetes, sakit sa puso, at the same time ang depresyon, anxiety, at ang higit sa lahat ay mas lalong madaling tumanda. Ayan, so kagaya niyan, kapag mga nag-iisip tayo, yung ating mga wrinkles, yung ating mga kulubot-kulubot sa mukha ay dumadami. So, papaano natin ito iiwasan? Iwasan natin na mag-isip ng mga problema na makakapagpabigat sa ating nararamdaman. Tandaan natin na maaaring ang stress ay nararamdaman natin at hindi lang natin pinapansin. Ano ba ang maaaring mga pisikal na sintomas ng stress? Siyempre, unang-una, masakit ang ulo. Ayan, so sa mga sumasakit ang ulo dyan, lalo't higit dun sa mga yung ating mga kabady na talagang feeling nila ay sa sobrang sakit ng ulo nila, hindi na sila makakilos ng maayos. Yan, so yung
mabigat ang dibdib, na parang feeling natin may nakadagan sa ating mga dibdib. Isa yan sa mga nagiging physical na reaksyon ng ating katawan kapag tayo ay nai-stress, or yung mga simptomas ng ating katawan. Madaling magpawis, parang feeling mo pinapawisan ka lagi, or pawis na pawis ka, or pagod na pagod ka ang nararamdaman mo dahil sa stress na nararamdaman mo sa iyong damdamin, sa iyong katawan. Yan. So, isa pa is yung irritable ka, or para kang nalilito. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, or hindi mo alam yung mga ginagawa mo, nalilito ka, hindi mo na nasusunod-sunod kung ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw. Isa yan sa mga simptomas or senyales na ikaw ay meron kang stress. At syempre, kalimitan yung iba nakakaramdam ng pangangasim ng sikmura na maaaring nagdudulot ng parang pagsusuka dahil sa stress na nararamdaman mo. Hindi komportable yung katawan mo dun sa iyong nararamdaman o dun sa mismong nararamdaman ng utak mo at damdamin mo, dulot ng stress. Ayan. So, alam natin na parte na ng ating buhay ang stress. Lagi tayong merong stress, lagi tayong nakakaranas ng mga stress. Pero lagi natin tatandaan na ang stress ay nararamdaman ng isang tao. Hindi lang ito sa ating mga isip, bagkos ito ay ating nararamdaman. So once na naramdaman mo na kung ano yung stress or kung ano yung nagpapa-stress sa'yo, nalaman mo na kung sino ba or ano ba yung nagpapa-stress sa'yo, subukan mong iwasan or subukan mo na kahit paano ay iwaglit muna sa iyong sarili yung mga nakakapagpa-stress sa'yo upang mawala kahit paano yung bigat na nararamdaman mo. Yan, kagaya humanap ka ng mga trusted person na maaaring sabihin natin na pwede mong pagsabihan, paghingahan ng mga problema na nararamdaman mo. Upang sa ganon, kahit paano, hindi man totally mawala ay mabawasan ang mga stress at ang mga bigat na nararamdaman natin sa buhay. Tandaan natin na ang stress na ito ay hindi nagdudulot ng maganda sa ating katawan. Maaaring negatibo ang dulot nito sa atin. Kaya tandaan na kapag nai-stress, lagi nating sabihin sa ating sarili na kaya natin yan. Tandaan din na kapag tayo nai-stress ay iwaglit muna pansamantala ang mga nararamdaman upang gumaan ang ating pakiramdam. Ayan, so kinakailangan